Jan Estrada at Priscilla Meireles. Ang nega nung kay Priscilla. Kung ako sa'yo dyan, makipaghiwalay ka na kesa naman sa hindi ka binibigyan ng kahihiyan. Let's go. Ang simula ng ating programa. Of course, hindi po tayo lalayo. Kumbaga sa kanta, kung anong tono na binibenta at mabentang-mabenta, nandun din tayo. Jan Estrada at Priscilla Meireles. Hanggang ngayon, pinag-uusapan, kampo-kampo na ang nagbabardagulan ngayon. Correct. Diba? Hindi lang talaga natin mapigil talaga ang nega nung kay Priscilla. Medyo hindi kagandahan yung pagtanaw ng ating mga kababayan sa ginagawa niya kay Jan. Kasi hindi lang ngayon nangyari ito eh. Yun lang. Ilang ulit na eh. Meron na eh. Okay, kaya yung mga tao para bang nakikisimpatya kay Jan Estrada. Meron niya ako nabasa nakalagay, kung ako sa'yo dyan, makipaghiwalay ka na kesa naman sa hindi ka binibigyan ng kahihiyan. Ayun, tignan mo yung mga ganun mga komento. Talagang kasi yung si Priscilla, sa kanya nagmumula ang iingay ng relasyon nila. Yung iskandalo kasi, yun ang hindi maiwasan. Dapat kasi, within the ano lang talaga yun. Sa apat na corners ng kanilang kwarto, ng kanilang bahay, dapat ganun. Hindi mo isa sa publiko kagad ang problema. Kaya lang naman kayo pinagpipistahan, inilabas mo eh. Ikaw ang nagsindi ng apoy. At ang nakakaloka, hindi siya artista, alam niyang artista ang asawa niya. Inilalagay niya sa kahihiyan yung asawa niya. Yun mismo, di ba? Ang ganda-ganda niya. May titulo, may corona. Wala ka nang hahanapin pa. Pero sabi nga nila, di ba, hindi sapat ang kagandahan, di ba? Bakit kaya siya nai-insecure? Sabihin na natin insecurity ito. Dahil bakit mo gagawin ito kung di ka nai-insecure? Yun na. Di ba? Siguro na alam naman natin, di ba? Wala namang perfectong tao. Nakatago sa magandang buong anyo ang merong isang hindi mo gusto na ikaw lang mismo sa sarili mo na ayoko itong ginagawa ko pero hindi niya mapigilan. Di ba? Kasi sa isip niya, parang kinabog na siya ng iba. True. Parang ganun. Di ba? Ikaw, ano sa palagay mo ang dahilan? Isa tingin ko yung dahilan na ito kasi di ba mayroon isang mga babaeng hindi sa maganda ka, di ba? Hindi mo inaasahan na pag magsama na kayong dalawa, napaka-nagger niya. Nagger siya. Oo, nagger siya, di ba? Di ba yun ang ayaw na ayaw ng mga lalaki? Hindi, ibig niyang sabihin, kung sa publiko nga ganito na, paano pa sa loob ng bahay? Ayun, Ay, may kukwento. Ay, ano ngayon? Okay, ito. Taong 2012 ito, kapapanganak ni Priscilla. So, parang ang isip ko, na parang may postpartum dumadaan. Oo, kasi usually ganun. Ganun. Ganito yan. Tinawagan niya ako. Siyempre, wala naman sa phone book ko ang kanyang numero. Sabi niya, may I please talk to Christy for me? Sabi ko, speaking. Sabi ko, talagang English. Ikaw, ano ba isasagot mo? Pag may I please talk to Wendell Alvarez? Speaking. Ganun yan. Sabi niya, okay, this is Priscilla Meireles. Sabi niya, I got your number from Jan's phone. Ganon. So, ibig sabihin, walang paalam kay Jan ang pagtawag niya sa akin. Sabi niya, I got to read one of your columns. Sabi niya ganon. And yun nga raw sa blind item ko, sabi niya, nagtatagalog naman siya. Yung blind item, is it Jan? Sabi niya ganon. Ang alin, which one? Di ba sabi mo sa column mo sa blind item, may isang actor saka isang actress nag-check-in sa isang hotel. Magkarelasyon. Parang ganon. Sabi ko, did I mention the name of Jan? No, of course not. It's a blind item. And so, why should I tell you it's Jan? It's a blind item. Sabi ko ganon. Tapos sabi niya, no. Sabi niya ganon. Sabi ko, what made you think that it was Jan? Sabi niya, basta, gumaganon siya. Sabi ko, don't worry, you can sleep well. The moment he does it, I will tell you. Tumigil na siya. Pero meron ka na agad iniisip na, hindi, at saka nahalayan ako. Nahalayan ako na hindi naman tayo magkakilala ng personal. Si Jan naman ang kaibigan namin nila, Oji. Tama. Tapos tatawagan mo ako just to ask me kung si Jan ba yung nasa blind item. Paano kung si Jan nga yun? Di ba? Ano yung ugali pala talaga siya mahilig mang-confronta na Oo. Insecure ang tawag ko sa ganun. Insecure kasi ba't mo iisipin na kulang ka kung sobra ka pa nga sa sapat kung katangian ng pag-uusapan? Yun, di ba? Nagiging negatibo siya sa mga ginagawa niya na hindi niya alam nasisira yung asawa niya. Di ba dapat si Jan ang artista eh? Dapat bigyan niya ng kahiyan. Mag-away na kayo, magbardagulan na kayo sa loob ng bahay niyo, kahit na magkasakitan na kayo na hindi naman dapat talaga. Pero kahit pa sa loob ng bahay niyo, huwag niyong ibabahagi ang problema niyo sa publiko dahil kayo magbubukas ng pintuan para sa mga bashing. At saka yung kwento, di ba may kwento mga yun, natitiis ka nga kasi artista asawa mo. Kahit anong hirap mo titiis mo kasi ayaw mo pumangit ang imahe ng asawa mo artista. Dapat ganun. Ang dami-dami nga si Pokwang nga iningatan ng pangalan ni Leo Bryan ng mahabang panahon. Samantalang ang dami na pala niyang karanasang pinagdaanan. Iningatan niya, hindi pa sikat yun ha. Si Jan Estrada sikat. Di ba mayroon nga kasabihan na artista man o hindi, di ba mayroon man sinasabi na kung ano mo yung problema sa loob ng bahay mo, iiwan mo. Yun mismo. Huwag mo dalhin sa labas. Kasi pag dinala mo sa labas, ano mang nangyayari sa loob ng bahay, iwanan mo dun yan. Di ba? At saka dapat hindi ka bahagi ang publiko. Nagla-live pa siya, di ba? Yun ang nakakaloka. Sumasagot sa mga tanong, mga ano. At saka talagang naghahamon.
Naghahamon. Alam mo, kapag sunod-sunod ang narinig ni Jan Estrada na komento na, okay na yan. Kung gusto niyang magkaroon ng diborsyo, pumayag ka na. Kung gusto niya na hiwalayan, pumayag ka na. Kaysa naman ganyan, pinapahiya ka sa publiko, hindi ka binibigyan ng kahihiyan. Tama. Alam mo, mape-persuade si Jan. Pagka ganun, pag marami nang nagpayo sa kanya, hindi na tama ito. At kasi dyan pa naman matahimik na tao yun. Mhm. Hindi masyadong magbunganga yung napun. Di ba hindi nga natin alam kung Maloko ano lang nangyayari. yun, Oo. mabiro, komedyante, di ba? Dramatic actor. Pero pagdating sa ganitong problema, hindi mo siya maaasahan Ay, ng wala. kikipagbardagulan. At saka yun, nakita nagsalita agad siya. Para gamutin. Oo. At saka mahirap pa yung para kay Jan kung meron siyang tinatago, kasi sasabihin niyang wala. Kaya wala talaga, kaya siya nagsalita. At saka sabi mo, sumasagot sa mga tanong. Si Jan nga, sinagot niya ng diretso Na sinabi kasi ni Jan, parang may mutual understanding na maghiwalay muna sila. Kaya nga nasa Brazil silang mag-ina. Sabi niya, Sumagot ulit si nakakalokat daw. Hindi raw totoo yun. When I left the Philippines, we're married. Until now that we're here in Brazil, we're still married. Saan ka nakakita ng ganun? Talagang pinapabulaanan niya ang bawat litanya ni Jan. Kaya samantalang may lumalabas nga na 2 taon, noong 2022 pa daw yun na hindi na sila magkasama. Sa wrap-up. Ito, lumabas yung kwento ayon sa isang source na 2022, hindi na sila talaga magkasamang matulog. Correct. Ayaw lang magpabanggit yung source ng pangalan. Talaga raw na ganun na ang estado. So, kung totoo yun, 2022 ay 2024 na. Sila pala yung nabablind eye Ay, ng oo. mag-asawa. Oo. Hindi na nagtatabi sa isang kama. Diba? Pero tahitikom pa rin si Jan. Wala kami marinig. Hindi siya mag-out, kundi lang to sila nagsalita, Siya nagsimula at nagdamay pa ng isang babae na syempre binabash ngayon. Diba? Dapat yun, hindi mo na idinadamay pa. At saka, anong iisipin ng tao? Ayan ka na naman. Kasi, di ba, pang ilan na ba ito? Kawawa naman yung babae na idinandadapan niya. Yun na nga, yung una, inamon siya. Ay, hindi siya Nakaya siya doon, di ba? Don't tell me that. Tell your husband na to come over. Yun. Ay, masasagot ka doon. Naloka siya, di ba? Pictorial na lang sila na okay na sila. Di ba? Tapos naging okay. Tapos ito naman Totoo siguro, ano naman ang ending nito? Ay, siguro baka magkakabalikan. Sana nga magkabalikan. Paano kung mauwi na ito talaga sa hiwalayan? Ay, naku. Di ba may mga words pa nga doon na divorce, di ba? Hindi, nakipag-usap na siya sa kanyang abogado by this time. Bakit ka makikipag-usap sa abogado, di ba? Magpapagawa ka ng bahay, di ba? Bakit ka nakipag-usap sa abogado? Magpapasukat ka ng gown? Ganun lang yon. So kapag sinabi mo na makikipagkita ka sa abogado, legal. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!